Please turn with me to Mark chapter 3, verse 6 hanggang sa 19. Mark chapter 3, verse 6 hanggang sa 19. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Lumabas ang mga Fariseo at agad nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kaniya kung paanong siya ay mapupuksa nila, at si Jesus ay umalis kasama ng kaniyang mga alagad patungo sa lawa. Sumunod ang napakaraming tao mula sa Galilea nang kanilang mabalitaan ang lahat ng kaniyang ginawa. Napakaraming tao ang pumaroon sa kaniya mula sa Judea, Jerusalem, Idumea, sa kabilang ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad na ihanda para sa kaniyang isang bangka dahil sa napakaraming tao baka siya ay kanilang siksikin. Sapagkat siya ay nagpagaling ng marami, siniksik siya ng lahat ng may sakit upang siya ay mahipo. At tuwing makikita siya ng masasamang espiritu, sila'y nagpapatira pa sa kaniyang harapan at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Mahigpit na iniutos niya sa kanila na siya'y huwag nilang ipahayag. Siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang kaniyang mga naibigan at lumapit sila sa kaniya. Humirang siya ng 12 na tinawag din niyang mga apostol upang sila'y makasama niya at upang sila'y suguin niyang mangaral at magkaroon ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na kanyang pinangalanang Pedro, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kapatid ni Santiago na tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Matthew, si Thomas, si Santiago na anak ni Alfeo, si Tadio, si Simon na Cananeo, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Now, noong unang chapter, sa chapter 2 mga kapatid, ay nakatala po ang several collisions between Jesus and the scribes and Pharisees. Doon po sa Capernaum ay pinatawad ng ating Panginoon ang kasalanan ng isang paralitiko, and immediately ang mga iskriba at pariseo ay nagparatang sa kaniya ng paglalapastangan, blasphemy, isang kasalanan na punishable by death. And then, next ay tinawag ng ating Panginoon ang isang publikano, tax collector na si Matthew bilang isa sa kaniyang mga alagad, at siya ay kumain kasama ng mga sinners doon po sa Capernaum. And immediately ang mga Pariseo ay nagparatang sa kaniya that he was consorting with the sinners. And then ang mga Pariseo at ang mga alagad ni John the Baptist ay nag-accuse kay Jesus kung bakit hindi po sila nag-ayuno. So they were very loose sa kanilang spiritual life daw. And then immediately, ang ating Panginoon ay meron na namang collision against the scribes and Pharisees over the issue of Sabbath. At yun po ang last straw nila, yung sa Sabbath. Pero dahil hindi sila makaporma sa ating Panginoong Hesus, na-expose yung kanilang maling katuruan at maling pangunawa sa Sabbath. Kaya ang ginawa ng mga Pharisees, nakipag-alyansa sila sa mga Herodians at talagang pinanukala nila na patayin ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang sinabi dito sa verse 6. Lumabas ang mga Pariseo at agad nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kaniya kung paanong siya ay mapupuksa nila. Pero sa totoo lang, ang mga Herodiano at mga Pariseo ay magkakalaban yan. Pero dahil they share their common sentiment against Jesus Christ, ay nagkakaroon po sila ng temporary unity of their advocacy against the Lord Jesus. And ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon at ang kaniyang mga disciples ay lumisan sila sa lugar na yon at doon po sila sa dagat ng Galilea. And in the following verses, makikita po natin ang 3 uri ng mga tao na nagkukompose sa multitude na yon. Ang sabi ng ating teksto, it was really a vast multitude. Makapal na mga tao ang andoroon.
tatlong uring grupo ang mga sumunod sa ating Panginoon. And I tell you, those three groups ay representative ng mga tao sa ating panahon ngayon. Marami pong mga tao na sumusunod sa ating Panginoon, lumalapit sa ating Panginoon. Kaninong grupo kaya sila napapabilang? Kasi meron talagang tatlong grupo ang lumapit sa ating Panginoon at sumunod sa Kanya. So tingnan po natin at naway tulungan po tayo ng Diyos sa ating pagbubulay-bulay. Sino ba itong tatlong grupong tao na sumusunod sa ating Panginoon? Una, the scribes and the Pharisees. Pangalawa, the multitudes flocking to Christ. And then pangatlo, the disciples, yung 12 disciples, kabilang si Judas Iscariot na pinili ng ating Panginoon para maglingkod sa Kanya. Tayo po muna ay manalangin at hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Diyos, sa aming pagbubulay-bulay patungkol sa tatlong uri ng tao na nagkukompose ng multitudes sa mga sumusunod sa aming Panginoon, nawa ay i-search din namin ang aming sarili kung saan kami napabilang doon sa aming kapanahunan ngayon. At tulungan niyo rin ang inyong lingkod na mailahad sa mga precious na kaluluwa na ito na nakikinig ang katotohanan ng inyong salita. Naway walang malagpasan po ng pagkilos ng inyong biyaya. Tulungan ninyo ang inyong lingkod, mahina po siya, pero kailangang i-proclaim ang gospel message na merong tapang at merong kalinawan. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Unang grupo ng mga tao na sumunod sa ating Panginoon, nagmanman sa ating Panginoon, they were the scribes and the Pharisees. Ang mga iskriba at pariseyo, sumusunod sila kay Jesus saan man siya mapunta dahil naghahanap po sila ng maipupula nila laban kay Jesus. And eventually, they wanted Jesus out of the way. Gusto nilang patayin si Jesus. Ayon pa sa ating teksto sa hapong ito, nakipag-alyansa sila with the Herodians. They really wanted to Jesus Christ to be eradicated out of their lives. Sapagkat obviously ang ating Panginoon ay banta sa kanilang nakasanayang buhay. Iniibig nila ang kanilang buhay as it was. Tinitingala sila ng mga tao, ginagalang sila ng mga tao, pinakikinggan sila ng mga tao, but Jesus Christ ay nabulabog po ang kanilang comfortable zone. Marami ng mga tao ang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. And then gustong-gusto nila yung feeling na sila yung pinakikinggan because of their rules and regulations. At kiniklaim nila na ang kanilang posisyon ay namana pa nila mula kay Abraham. They sat in the seat of Moses according to them. So iniibig po nila ang kanilang posisyon at estado doon sa bayan ng Israel. Sila po ay respetado. Meron po silang authority. Kaya si Jesus, nakakaiba yung pagtuturo because Jesus Christ taught with all power and authority. Kakaiba ito, Jesus Christ was a threat sa respect and authority na kanilang ini-enjoy. Iniibig nila ang kanilang posisyon because they were respected. They had authority. Wala nang lugar ang ating Panginoon para sa kanilang buhay. At kahit nakita nila ang kamangha-manghang bagay na ginawa ni Jesus, at natikman din nila ang kabutihan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nagpagaling ng mga karamdaman at hindi lang basta-bastang pagpapagaling na impersonal, kundi merong pag-ibig, merong awa. Nagturo siya ng katotohanan like no one ever taught Israel at that time, yet they still rejected the authority of the Lord Jesus Christ. They still rejected Jesus Christ. Sa kabila ng kanilang mga natanggap mula kay Kristo, ayaw pa rin nila kay Kristo. Now, ano ba ang pinakaproblema ng mga iskriba at pariseyo na ito? Ang kanilang pinakaproblema ay ang kanilang kayabangan. They were self-assured and confident po sila. Tinitingala sila ng mga tao and it was their downfall. It was the hindrance kung bakit hindi nila nakita ang kagandahan ng ating Panginoon. Imbis na ang makita nila na ang ating Diyos, ang Diyos at tagapagligtas,
Naging banta ang ating Panginoon para sa kanila. Naging banta sa posisyon na kanilang kinalalagyan. And there are many in our generation today na katulad ng mga iskriba at pariseyo. Komportable na sila sa kanilang buhay. Satisfied na sila sa kanilang buhay. Maganda ang takbo ng kanilang livelihood. Maganda ang kanilang negosyo. Ang kanilang estado sa kanilang lipunan, okay naman. Kaya si Jesus ay banta para sa kanila. Ayaw nila sa ating Panginoon. Wala silang nakikitang value sa ating Panginoong Jesus. Meron silang nakikitang value sa kanilang mga possession, sa kanilang mga ari-arian, pero hindi na nila kailangan ng ating Panginoon. For them, Jesus Christ is nonsense. Bakit kailangan pa nila si Kristo? Okay na ang takbo ng kanilang buhay. I am the captain of my soul. I am the master of my destiny. At pagdating sa gospel, ang tingin nila ay fairy tale, kahangalan. At yun din ang inaddress ni Pablo na problema sa 1 Corinthians 1:18. Please turn there. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18. At ang sabi po dito, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Now, itong uri ng mga taong ito, kahit napakamaluwalhati pa ang presentasyon mo patungkol kay Kristo, ayaw pa rin nila kay Kristo. Ayaw pa rin nila. Gustong-gusto nila ang kanilang estado na kanilang ini-enjoy ngayon. I know someone, naunawaan niya ang claim ng gospel, naunawaan niya na hindi sa pamamagitan ng ating gawa, tayo ay maliligtas. Naunawaan niya that Jesus Christ is already sufficient, that His blood and righteousness ay enough na upang tayo ay ituring na ganap sa harapan ng Diyos. He understands the gospel intellectually. Pero bakit ayaw pa rin niya kay Kristo? Ayaw na niyang bulabugin ang takbo ng kaniyang buhay. Because being a follower of Jesus Christ means kailangan niyang i-give up ang kaniyang mga barkada, ang kaniyang bisyo, ang kaniyang magandang negosyo na yung ilan ay salungat talaga sa moral na batas ng Diyos. At lay minister po siya sa kanilang grupo ng relihiyon. Kaya ayaw niya kay Kristo. Bahala na daw ang Lord. Naunawaan naman niya ang gospel presentation, pero bahala na si Lord sa kanya. Bakit? Ayaw niyang bulabugin ang kaniyang nakasanayan na nabuhay. At katulad ng mga pariseyo, komportable na po sila, so they do not need Jesus Christ. Most people ay hindi naman siguro outwardly na hostile, katulad ng mga pariseyo at mga iskriba, pero katulad nila, ayaw nila sa ating Panginoon. They do not want Jesus Christ in the way. They want to impeach Jesus Christ out of the way. Sapagkat si Jesus ay banta sa magandang takbo ng kanilang buhay. At katulad ng mga iskriba at pariseyo, most of the people in the world today ay komportable na po sa kanilang kinalalagyan dahil sa kanilang kayabangan. Self-assured na po sila, mga kapatid, mga kaibigan. They are confident. Walang takot sa Panginoon sa kanilang puso. Now, kung ang isang tao ay tunay na lumapit sa ating Panginoon, itong mga bagay na ito, itong mga security natin, kailangan pong mabuwag. Kailangang mabuwal po itong kinatatayuan po natin. Kailangan talagang kayabangan ay madurog. Ang arrogant self-confidence, kailangang mapalitan ng humility. Kailangang mapalitan ng meekness. Kailangang mapalitan ng brokenness. Kailangang makita ng isang tao na si Kristo is a pearl of great price, na handang ibenta ang lahat ng meron siya, maangkin lamang ang ating Panginoong Hesukristo. In other words, handang tumalikod sa lahat, maangkin lamang ang ating Panginoong Hesukristo because He is the pearl of unparalleled and unmatched price. So yun po ang unang grupo, ang mga iskriba at pariseyo. They do not see any values in Jesus, any value, but they see Jesus Christ as a threat. And they do not want to submit to the authority of Christ.
But then, pangalawang grupo na nabanggit po sa ating teksto, meron pong multitudes, makapal na mga tao. They were really flocking to Christ. Can you imagine? According to some commentators, talagang by the thousands, hundreds of thousands probably, ang talagang pumunta doon. They wanted to see the Lord Jesus Christ. Jesus Christ was a celebrity to them. Talagang excited sila. First, meron pong multitude doon sa Galilea. They were the locals. Nakita po nila ang recent miracle doon sa Galilea. And it was a very large crowd, mga kapatid. Sapagkat ang Galilea, malapit sa body of water, it is really greatly populated in history. Kung saan merong body of water, doon po ang civilization. At ilang mga komentarista ay nag-estimate talaga that there were tens of thousands present. And then meron ding multitudes mula sa Jerusalem. So Galilea plus Jerusalem. Meron pang multitudes mula sa Idumea. In other words, there were really thousands who gathered to see and hear Jesus. Mark chapter 3 verse 7 to 8, dinescribe po ni Mark as great multitude. Ang sabi dito, at si Jesus ay umalis kasama ng kanyang mga alagad patungo sa lawa. Sumunod ang napakaraming tao mula sa Galilea nang kanilang mabalitaan ang lahat ng kanyang ginawa. Napakaraming tao ang pumaroon sa kanya mula sa Judea, Jerusalem, Idumea, sa kabilang ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Now, there are so many that the safety of Jesus was in question. Diba natakot sila na siksikin ang ating Panginoon sa crowd? Kaya ang sabi po ng verse 9, at sinabi niya sa kanyang mga alagad na ihanda para sa kanya ang isang bangka dahil napakaraming tao, baka siya ay kanilang siksikin. At yung Greek word ng siksikin, ibig sabihin yung mapisat talaga, makrush ang ating Panginoon dahil sa dami po ng tao, sa kakapal ng tao. And hindi po tayo naniniwala na matabang ang damdamin ng mga tao at that time. Now, they were really passionate. They were really full of zeal. They were really excited to see Jesus. To the point na nagbiyahe pa sila ng mahabang distance, makita lamang ang ating Panginoon. And some of them were very hopeful na mapagaling ng Panginoon ang karamdaman ng kanilang mga may sakit. And some of them, out of curiosity, gusto lang nilang maka-witness ng miracle na gagawin ng ating Panginoon. Ang problema sa multitude na ito ay hindi talaga sila na magnet sa person of the Lord Jesus Christ, kung sino talaga siya. They were not drawn to the person of Christ. Hindi po sila namangha sa kaluwalhatian ni Kristo. Hindi nila nakita ang infinite worth ng ating Panginoon. And in the end, sila pa yung sisigaw na ipako si Kristo sa krus. In the end, they would despise Jesus. At one point of their lives, they were excited to see Jesus. For some reasons, gusto nilang makasaksi ng miracle, gusto nilang mahipo sila ng ating Panginoon upang gumaling sila sa kanilang karamdaman. But they were not really drawn to the person of Jesus Christ. They were not drawn to Christ. They were drawn to what Christ can do for them. Yun po yun. Nakikita natin yan. The same sa John chapter 6 verse 1 and 2. Please turn there. Ang sabi po dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, pumunta si Jesus sa kabilang pampang ng dagat ng Galilea, na siya ring dagat ng Tiberias. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao. Bakit? Sapagkat nakita nila ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. So what was their reason of following Jesus, of coming to Jesus? Their reason was temporal. They wanted healing. They wanted to eat the bread. Diba? Sa John chapter 6, dito po yung pinadami ng Panginoon ang tinapay at isda. But when they received
the hard teachings of the Lord Jesus Christ, the teaching that required them to submit to the authority of Christ, doon na po sila umalma. At hindi na sila nagpatuloy na sumama kay Jesus. John chapter 6 verse 66. Ang sabi po dyan, marami sa kanyang mga alagad ang hindi na sumunod sa kanya. Disciples ang tawag sa kanila. So, ang disciple pala ay maaaring gamitin yan ng Biblia in a generic sense of the word. Superficial disciple. They were just outwardly identifying themselves as disciples of Jesus. Pero patunay na hindi talaga sila tunay na disciple is that tumalikod sila. After hearing the hard teachings of Jesus. And again, sa John chapter 8, talagang excited sila na makinig sa ating Panginoon. Excited sila sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon. But when they heard the difficult teachings of Christ and the demand of the Lord Jesus Christ for them to submit to His authority, ang nangyari po, gusto na nilang batuhin ang ating Panginoon upang patayin. John chapter 8 verse 30 to 32. Ang sabi po dito, John chapter 8 verse 30 to 32, samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay marami ang sumasampalataya sa Kanya. Marami daw, sumasampalataya daw. Tingnan natin. Alam ni Jesus kung tunay na pananampalataya ba ito o hindi. Kaya sinabi ni Jesus, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. So you think that you are my disciples? Here is the test. Your perseverance. Mananatili sa Kanyang salita. Yun ang message kayo ng umaga. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. And at this point, doon na sila nag-react. We are children of Abraham. We have never been inalipin. We have never been enslaved by anyone. We are children of Abraham. Grabe yung delusion, no? Pero sa totoo lang, they were enslaved in Egypt. They were enslaved by the Babylonians, by the Assyrians, by the Persians, by the Medians, by the Philistines. Di ba? Pero, grabe yung kanilang delusion. We are children of Abraham. We are not enslaved by anyone. Doon sila nag-react nung sinabi ni Jesus, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Anong set you free? Malaya kami, mga anak kami ni Abraham. And then in verse 59, nung inassert na ni Kristo ang kanyang divinity, before Abraham was born, I am. At this point, kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya. Subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ang problema once again sa multitude na ito is that lumapit sila kay Kristo upang matugunan ang kanilang pangangailangan na nararamdaman. They came to Jesus Christ in order to have their felt needs met or fulfilled. They came to Jesus Christ for the wrong reason. In other words, selfish ang kanilang pagpunta kay Jesus. They came to Jesus Christ for their felt needs. They came selfishly. In-expose po ng John chapter 6 verse 26, ang tunay na motibo nila, bakit sila nagkandarapa na tumawid pa sa lawa ng Tiberias upang sumunod kay Kristo. Sabi ni Jesus, now, it's not even for the miracles that I have done, but it is because you partook of the bread and ate and were filled. That's why sinundan ninyo ako. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. And hindi ba ito ang nagdi-describe sa maraming mga Christians daw sa ating kapanahunan ngayon? Di ba? Hindi naman talaga sila lumalapit kay Kristo para sa Kanya, para sa Kanyang person and redemptive work. Ang kanilang paglapit kay Kristo is to receive something from Him. Kaya meron pong isang controversial ngayon na
healer daw. Nagpapagaling ng karamdaman. So, people are flocking to that person para gumaling sa kanilang karamdaman. That's why Kibuloy got himself enriched. Because that is the genre that Kibuloy preached all these years. That's why Almeida, yung mga nagpipreach ng ganoong genre ng mga messages ng health and wealth, healing, and all of the blessings, talagang dinudumog ng mga tao yan. They are not there for Jesus, but they are there for themselves. Natugunan ng ating Panginoon ang kanilang pangangailangan. So, actually, much of the preaching today is focused on our felt needs. And according to Rick Warren, the church must provide the felt needs of the people. In his book, The Purpose-Driven Church. Di ba? Ang felt needs ng tao ang siyang tugunan. Because if you cannot provide the felt needs of the people, hindi sila babalik. And so, ang pagsamba ay hinahatulan, ini-evaluate sa kung ano ang magagawa sa iyo ng worship na yan. Hindi sa kung ano ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Di ba? Ang worship ay ini-evaluate, sinusukat sa kung okay ba ang pakiramdam ng mga tao. Hindi sa kung ano ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sino ang focus sa ganoong pagsamba? We. Ang mga tao po ang focus. Pakinggan po natin si John MacArthur. Yung kanyang libro na Christianity in Crisis. We don't evaluate worship on the basis of what it does for us. Asking questions like, is this going to meet my needs? Is it going to give me a good feeling? Is it going to inspire me? Is it going to bless me? Di ba? And this is the motive as to why many people are flocking to church today to have their felt needs met. Now, kung ating evaluate ang worship, ang ating evaluation na ay subjective. Subjective affection, imbis na objective trust. May pangako ang Diyos, may claim ang Diyos na siya ay sambahin natin sa espiritu at katotohanan, na kailangan tayong magpasakop sa Kanya. There is a truth that we must trust objectively. Ay nagiging subjective na feeling. When we gather to worship God, He is the object. Hindi ang ating needs. Hindi ang ating felt needs. He is the object. Ang purpose is for us to express our trust in Him, to glorify Him for who He is. At yun ang dahilan kung bakit maraming mga nag-identify sa kanilang sarili na Christian na wala talagang commitment sa church ng ating Panginoon. Na wala talagang commitment sa katawan ng ating Panginoon because they do not come to give. They come to receive. And then, kung hindi na nila matatanggap yung kanilang gusto nila, they move from church to church. Because their orientation is, what can I get? What can I receive? Now, ang tunay na Christianity, nakikita natin kung sino si Kristo. He is the most precious one. He is the lily of the valley. He is the lover of our soul. It's all about Christ. It's all about Him. Sulos Christos. John chapter 6, verse 66 to 69. Ano ang rason ni Pedro? Di ba, nagsipag-alisa na yung mga multitudes. Kung i-evaluate pala natin si Jesus Christ, kung bigyan natin siya ng grado according to the physical followers na kanyang nagain, bagsak ang ating Panginoon by modern standard. Kasi 12 na lang ang naiwan. Isa pa ay diablo, sabi ng ating Panginoon. Multitudes ay ano. Kung yun ang evaluation natin kay Kristo, bagsak pala si Kristo no, ang kanyang preaching ministry ay hindi pasado. Sa mga mega church orientation dyan, nako. John chapter 6 verse 66 to 69. Dahil dito marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Listen to the answer of Peter.
on behalf of the 12, or 11 lang. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. So Jesus Christ is the object. Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. So this is the second composition of the multitudes na sumunod sa ating Panginoon. The multitudes. They came to Jesus Christ for the wrong reason. And if you come to Jesus Christ for the wrong reason, hindi ka magtatagal. Hindi ka magtatagal. Kasi kung hindi mo na makukuha ang gusto mo, tatalikod ka na sa ating Panginoon. Gaya ng nangyari sa mga disciples daw ng ating Panginoon. Now, pangatlong grupo ng mga followers na binanggit dito, sila yaong mga disciples of Christ. They were Christ's by calling. Kasi ang ating Panginoon talaga ang nagbukod sa kanila at tumawag sa kanila. Mark chapter 3 verse 13. Ang sabi dito, sila'y umahon sa bundok at tinawag niya ang kaniyang mga naibigan at lumapit sila sa kaniya. So ano ang basis kung bakit tinawag ng Panginoon sila? Ang basis is according to the will of Christ. Tinawag niya ang kaniyang mga naibigan. So it's the sovereign choice of Christ. And our Lord called them specifically and they came. At nakita nila na ang ating Panginoon ay worth following. Nakita mo ba that Jesus Christ is worth following, kaibigan? Kung tayo ay sumunod kay Kristo, ibig sabihin nito, willing nating lisanin or iwanan ng ibang mga bagay upang sumunod lamang sa ating Panginoong Hesukristo. And yet, these disciples saw Jesus as worthy to have all else forsaken. Luke chapter 14 verse 33. Luke chapter 14 verse 33. Ang sabi po ng ating Panginoon, kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. This is a very weighty claim. Diba? Hindi ito either or. Kailangan talagang itakwil daw natin ang ating mga tinatangkilik. Because if we will not forsake everything na ating tinatangkilik, hindi tayo karapat-dapat na maging alagad ng ating Panginoon. Now, of His disciples, pinili ng Panginoon ang 12 para maging kanyang mga apostoles. Sila yung kauna-unahang opisina sa church. The very first office of the church. And they were sent out to preach the kingdom of God. Binigyan din sila ng kapangyarihan na magpagaling ng mga karamdaman at magpalayas ng mga demonyo. Sa kanila lang yun peculiar apostolic gift yun. Hindi tayo kasama doon. Hindi kasama si Teves doon. Sino ba yan si Teves? Diba Teves yung lately? Hindi kasama siya doon. Apostolic gift lang yun. 2 Corinthians chapter 12 verse 12. Ang sabi po dito, diba, nung inassert ni Paul ang kanyang apostleship, ang sabi po dito, tunay na ang mga tanda ng isang tunay na apostol ay isinagawa sa inyo na may buong pagtitiyaga sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. So they were the marks of the apostle. Mga apostol ba tayo? Wala na. Wala ding apostolic succession. When the last apostle died, and we believe that it was John the Beloved, na wala na rin itong mga apostolic gifts, mga miracles and healing. Wala na. Wala na. We have the Bible na maging batayan ng ating pananampalataya. Acts chapter 5 verse 12. So palatandaan ito ng pagiging apostol. Ang sabi dito, sa pamamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon. Who performed miracles in the early church? The apostles, the living apostles.
Tinawag ng ating Panginoon ang disciples of all sorts, pero meron pong distinguished dito, merong distinguished. Siguro yung personality ng ibang mga disciples ay pare-pareho, meron talagang distinguished. Ang pinakauna dito ay si Pedro, na tinawag ng ating Panginoon na Petros, si Simon. Ano bang ibig sabihin ng Petros? Maliit na bato. Talagang maliit na bato, madaling mabuwal. Di ba yon si Pedro? Gumagana ang bibig bago gumana yung utak. So impulsive, napaka-vocal, and he would later deny Jesus Christ 3 times, but he repented and he became a very bold witness for Christ. Isa pang special mention dito, si Santiago at si Juan na pinangalanan ng ating Panginoon na Boanerges, which means sons of thunder. Di ba sons of thunder talaga sila? Napaka mainitin ang ulo. Gusto nilang fight kaagad. At one point, noong ang mga Samaritans ay tumanggi sa ating Panginoon, sabi nila sa ating Panginoon, Luke chapter 9 verse 54. Silang dalawa ito ay magkakapatid. Talagang Boanerges, sons of thunder. Ang sabi ni Jesus, Panginoon, ibig mo bang kami ay magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin? Ang delikado pala. Itong mga taong ito, buti na lang sa disciples ng ating Panginoon ay pinapakita talaga na kahit sa 12 apostles ay meron pa ring mga ganito na we complement one another. Meron talagang mga kasamahan sa church na napaka-impulsive, napaka sumasabog na parang bulkan. And yung mga cool-headed na mga kapatiran sa iglesia, yun po ang nakakatulong. And then, tinawag din ng ating Panginoon si Tomas. Special mention si Tomas. Bakit siya special mention? Hindi dahil sa kanyang litson, kundi dahil po sa kanyang pagiging skeptical. Very skeptic, doubting Thomas. But later, he would become a great man of faith. And then si Simon the Zealot. Itong Simon the Zealot ay special mention din ito dahil nationalistic ito eh. Nationalistic. Talagang makabayan ito ng Israel at gusto niyang puksain ang lahat ng mga foreigners na sumakop sa kanilang bansa. Nandun si Mateo na alagad ng Romano. Talagang ating Panginoon pinakita talaga ng ating Diyos na kahit sa 12 disciples, nagkakaisa in the name of Christ. Iba-iba ang personality, hindi po lahat cool-headed sa 12 disciples. Merong Pedro, merong sons of thunder, meron pong zealot, meron pong skeptic na hindi basta-bastang mapapaniwala, to see is to believe, na kailangan pang i-rebuke ng ating Panginoon. And then we have Levi, we have Matthew, na kinamumuhian ni Simon the Zealot kasi alagad ng Roma. Pero sila ay nagkakaisa sa ating Panginoon. And he became one of the writers of the 4 Gospels. So, lahat po ng disciples ng ating Panginoon, they were all different. What will happen if our personalities inside the church are uniform? So, hindi ito church. Clone ito. This is clone of yung mga minions ni Gru. Gusto niyo ang church na maging mga minions? Hindi po ganyan ang church. Ang church po is composed of people who are different. Siyempre, meron tayong mga shortcomings and failures, and yet, we are all beloved by our Lord Jesus Christ. Saved by His grace and by His grace alone. Ito yung nature ng mga disciples ng ating Panginoon. Ito din po ang composition ng kabilang ng iglesia ng ating Panginoon dito sa Dasmariñas. We are all different. We share various strengths and weaknesses inside the church, but we all share a common bond, the love of Christ, the saving grace of Christ. And iba't iba man ang ating personality, but we all love our Lord Jesus Christ. We all love His person and work. Ang tanong dito, kaibigan, kapatid, alin ka sa 3 grupo na ito? Marami pong mga tao na wala talagang puwang ang ating Panginoong Hesukristo sa kanilang puso. Satisfied na sila sa kanilang buhay na wala ang ating Panginoong Hesukristo. At kung maaari lang,
na sila ay mag-wish na sana ay hindi na lang nag-exist ang ating Panginoon sapagkat banta ang ating Diyos sa takbo ng kanilang buhay. Meron ding mga religious people na nagagalak na sumunod sa kanilang religion as long as that religion doesn't make any demands sa kanilang buhay. Pero kung ang religion ay meron ng demands sa kanilang buhay, katulad ng sinasabi ng ating Panginoon, you must take up your cross daily. Deny yourself daily, take up your cross, and follow me. When they hear of the weighty demands of the Lord Jesus Christ, they will say, katulad ng John chapter 6, this is a hard saying, who can bear it? At simula nung araw na yun, ay hindi na sila sumunod pa kay Kristo. They have their religion as long as their religion doesn't make any demands. But if they are confronted with the King of Kings and the Lord of Lords, na He requires that we forsake everything in order to follow Him. And then they will say, I don't want that kind of Lord to reign over me. And then merong mga tunay na disciples na tinawag ni Kristo mismo. At sila ay nakakilala sa kanilang Panginoon at sila ay sumunod kay Kristo. Ang focus ng kanilang buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Iniibig nila si Kristo. Which type of follower are you? Naku-confuse po natin ang unang dalawang grupo, scribes and Pharisees, the multitudes. Of course, all of both groups are selfish. They came to Jesus Christ for the wrong reason. At ang sabi po ng ating Panginoon, that the day of judgment will be a great revelation. Ipapahayag ng Panginoon kung sino talaga ang tunay na nasa Kanya. Matthew chapter 7 verse 22 to 23. Ang sabi po ng ating Panginoon, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ano ba ang difference? The difference is holy life because these people have religion. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. So what's the difference? The difference is holy life. A life that is wholly devoted to the Lord Jesus Christ. So which type of follower are you? Christ did not save us so that we will remain autonomous from Him. Christ saved us so that lovingly we will submit to His Lordship. Lahat naman ng tao ay alipin talaga. It's either we are slaves of sin and slaves of righteousness. Lahat ng tao dito sa mundo ay nahahati lamang sa dalawang grupo. Kabilang sa kaharian ng dyablo at kabilang ka ba sa kaharian ng liwanag. Ang mga kabilang sa kaharian ng liwanag, sila yung nagsisi sa kanilang kasalanan. Sila yung itinapon na nila ang kanilang sandata ng paghihimagsik laban sa Diyos. Sila yung mga tao na binitiwan nila ang lahat ng kanilang tinatangkilik, tinatalikuran nila upang sumunod sa ating Panginoon. Sila yung mga tao na nagtitiwala sa kasapatan ng dugo at katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Sila yung mga tao na nakakaunawa na dahil tinubos sila ng banal na dugo ni Kristo. Hindi man nila masusuklian ang sacrifice ni Kristo, pero sa abot ng kanilang makakaya ay iniaalay nila ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Yun ang tunay na Christian. Yun ang tunay na disciple. No matter what, I belong to Jesus and I don't have any intention of turning my back against Him. I am satisfied in Jesus. And He is the Lord and Savior of my life. And He has never failed me, not even a single second. My God is true and faithful. Sila talaga yung magsasabing, no matter what happens, I am the Lord's and I will remain His. I will remain to be His. Nawa ikinausap ka ng Panginoon ngayon, kapatid, kaibigan.
At kung ikaw ay tunay na kay Kristo, He will preserve you so that you will keep on persevering in Him until the judgment day. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa hapong ito. Naway kinausap ninyo ang bawat isa sa amin. Naway honestly, in-evaluate namin ang aming sarili in the light of the expose of the three groups of people that composed the multitudes who followed the Lord Jesus Christ during His earthly ministry. Salamat po, Diyos. At tulungan ninyo kami sa aming pag-commemorate ng Lord's Supper maya-maya. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay tumayo para sa ating closing hymn. May hymn ba si Jay? 547.